Dapat na po siya ng warm temperature. So, paglabas po ng chocolate, warm temperature na po siya. Ang warm temperature po is 32 degrees. Excuse me na. Ay! So, nagtatemper po tayo ng chocolate para ma-achieve po yung shiny appearance niya and then yung snapping sound. So, ito yung sa demonstration na makita natin. Also, kapag nag-temper po tayo ng chocolate, fully formed fat food. So, yung fat food po ay yung white spots sa chocolate. So, naka-encounter na po ba kayo parang amaw? Yeah, so, tayo po, kinakain pa rin po ng chocolate kahit may fat food. Yeah. So, yun po, pwede pa rin po kainin yung chocolate kahit may fat food po siya. So, na-apektuhan na lang naman po yung appearance and yung texture ng chocolate, pero pwede po rin siyang kainin. So, natitrigger lang po yung fat group kapag improper storage yung chocolate o kaya kung hindi po natin na proper temperature kapag yung chocolate. So, after po ng tempering, proceed na po tayo sa chiller. So, pwede na po kayong umabante dito. Yan. So, dito na po natin pinapalamig yung chocolate to solidify. So, 40 to 50 minutes, okay na po yung chocolate niya after the pour. So, ito po chiller namin, may built-in humidity control po siya to prevent the moist. So, ang number one enemy po kasi ng chocolate is water or moist. So, if water gets into the chocolate, it will become thick, clumpy, or grainy, or mamumuumuo po siya. Ang water din po nakakapag-shorten ng shelf life ng chocolate. So, I suggest po kung maglalagay kayo ng chocolate sa refrigerator, lagay nyo na lang po siya sa chiller, wag na sa freezer kasi prone po siya sa moist. So, bababa po yung shelf life. So, ito pong chiller na to sineset namin ng 5 to 10 degrees Celsius. So, tumataas lang po siya kapag binubuksan yung chiller. So, yung humidity control po, 40 to 45 degrees Celsius. Yan. So, after po ng chiller, proceed na po tayo sa manual tempering. So, sa tasting part din po to. Yan, sige po, open. Dito po. Paikot lang po tayo para marinig po natin lahat. Yan. So, ito na po yung second type sa pagte-temper ng chocolate. So, kung kanina po, machine po yung nag-temper. Ngayon naman po, manpower po yung magte-temper. So, same process lang din po. Heat, cool, heat process. And then, tatlong temperature din po yung kailangan nating ma-achieve. So, gumagamit po kami ng industrial blower to slightly reheat the chocolate, stainless steel bowl, scraper, and then temperature gun para from time to time, na-check po yung temperature ng chocolate. So, sa pagka-manual temper po, kailangan lang po ng proper attention dahil ang room temperature po dapat ng work environment nyo is 25 degrees Celsius or below. So, mayroon po kaming parameter para malaman kung ano na po temperature ng work environment namin. And on the side po, mayroon po kaming dehumidifier, ayun po, to prevent the moist since ayun po yung enemy ng chocolate. Yan. So, sa first temperature po, 40 to 45 ang kailangan nating ma-achieve. So, after ma-achieve, ipupour niya na po yung chocolate sa granite table. So, gumagamit po kami ng granite. So, gumagamit po kami ng granite or marble table for cooling dahil consistent po yung temperature nito. So, unlike po sa stainless steel na table, hindi po siya ideal gamitin dahil nagbabago-bago po siya. So, as you can see, may chocolate pa pong natira sa bowl to stay warm para po sa final or third temperature na kailangan natin ma-achieve. So, gagamit lang po siya ng scraper to evenly spread the chocolate at para ma-absorb po ng chocolate yung cooling na binibigay ng granite table. Yan. So, si compound chocolate po, hindi po sila nagte-temper o hindi po sila gumagawa ng ganitong process since hindi naman po sila gumagamit ng cocoa butter. So, dito po kasi, ang pinapalabas, ang ina-achieve po natin, si beta-5 fat. So, ayun po yung most desirable form or melting point para ma-achieve yung shiny appearance na chocolate and then yung snapping sound. So, kung makikita nyo, ayun na po yung fat crystal, nag-a-appear na po siya. Wow! So, kung mapapansin nyo po, matagal na proseso at mahirap na proseso pag ma-manual temper. So, ginagawa lang po namin siya kapag may small batch of orders ng chocolate o kaya po demonstration like this kapag may tour po kami. And also, kung gusto mo mag-start ng own production nyo sa chocolate business, ito po yung good startup plan, yung manual tempering.
So, sa paggawa ng chocolate, kinukonsider din po ang temperature ng molde. So, dapat 25 to 27 degrees Celsius. Para upon demolding the chocolate po, maganda po yung appearance ng chocolate. Yan. So, after po makuha si second temperature na 25 to 27, ibabalik niya na po siya sa bowl ulit. And then, imimix niya lang po to incorporate the cool and then the warm temperature ng chocolate para ma-achieve yung final temperature na 30 to 32 degrees Celsius. Yan, and then imimix lang po. Yan, so after po natin ma-achieve yung 30 degrees Celsius, ipupour niya na po sa molde. So each mold po contains 100 grams. So kung kanina po, gumamit po tayo ng automated tempering machine and then vibrating machine po. Ngayon naman po, manual tempering and then manually din po natin itatap yung molde. Para po ma-spread yung chocolate sa molde, mawala po yung air bubbles niya. Yan. So, before mag-tasting po tayo, let's check po muna kung ready na yung chocolate for demolding. Yan. So, may dalawang example po tayo ng chocolate. On the left side, makikita nyo po nakadetach na po yung chocolate sa molde. Yan. So, ibig sabihin, properly set na po yung chocolate. Nakaangat na po siya. On the right side po, still nakastick pa po yung chocolate sa molde. So, kapag ganyan po, need po natin siyang ibalik sa chiller to properly set and to solidify. So after the proper tempering po yung process, let's see kung na-achieve natin yung shiny appearance na chocolate. Yan. So na-achieve po ba? Yes. So let's hear naman po kung may snapping sound. Wow! Parang plastic. So if ever po na hindi natin ma-achieve yung ganitong characteristic ng chocolate, pwede naman po natin siyang i-reworks. I-remelt lang po natin, i-retemper and then i-chilled para maging ganda na po siya. So iwasan lang po masunog yung chocolate para pwede pa rin po siyang i-reworks. So ito pong kinakrap ni Sir, dark chocolate, 70%, 55. So 55% and then salted caramel and then ito po yung own version namin ng pistachio kataifi. So mayroon po kaming milk and then dark variant. So ito pong green, ayan po yung milk variant namin and then yung dark po, ayan po yung red, ayan po yung dark variant. So pwede nyo na po tikman isa-isa para ma-differentiate nyo po yung mga lasa nila. Okay. Pwede po kayo kumuha ng tagi-isa ng chocolate na variant para matikman nyo po. Ito po may face. Salted caramel. Caramel. Saan dito yung salted caramel? Ito po. Ito po yung dark namin. So, trivia lang po when you're eating real chocolate, lalo yung mga plain, mga ganyan po. Don't munch, let it melt in your mouth para mas malasahan yung flavor ng cacao. Oh my God, na-munch ko siya. Okay, okay naman po. Pwede po ulit. times ulit. Try again, try again.
I'll try the salted. Ano po ito? Himalayan? Himalayan salt? Ganun. Apo. Saan po dito yung dark? So yung iba po, pwede pa pong tumikim dito. Yung salted caramel pandan dark chocolate. Itong dark po is cocoa and sugar lang. Yes po, 35% yung sugar, 55% yung... Ay, 45% yung sugar pala. 55 yung cocoa mass. Sige po, kuha lang po bago tayo mag-proceed sa next process. And may mga questions po ba kayo bago tayo mag-proceed sa next process? Sige, kain na po muna kayo.